Welcome sa FeedPro TV, ang gabay pangkabuhayan sa larangan ng pagbababuyan. Hatid namin ay mga payo, gabay at tips sa tamang pag-aalaga ng baboy at mga iba't ibang kwento ng inspirasyon, pagsisikap at tagumpay. Yung Rabbit Congress ay ginanap noong February 27, 2020. No? Ginawa namin to kasi part ito ng roadmap ng rabbit industry na we submitted to Secretary Dar. Nakalagay naman talaga ron na dapat to promote yung rabbit industry, dapat magkaroon ng Congress. No? Isang main objective nito is gusto namin pakita dun sa ating Department of Agriculture na this is already an industry. No? Kasi dati-dati, nakakarinig kami na wala namang industriya yung pagkukuneho. No? Ngayon, masasabi namin at na meron ng industriya. No? Hindi lang kumikita yung mga tao dun sa pag-aalaga ng kuneho, but maraming support industry na to. No? Yung marami nang gumagawa ng kulungan, nakapagbenta sila ng kulungan, at nagsisimula na rin yung pagbebenta ng mga lutong putahe ng kuneho. No? Ito yung gusto namin pakita dun sa Congress na pagtulong-tulungan namin. No? Our government, specifically itong Department of Agriculture, at itong private sector, which is ARAM. No? Kami naman talaga yung nanguna rito dahil yung roadmap, ARAM yung kasama doon sa paggawa ng roadmap ng rabbit industry. No? Bago pa lang nagkaroon ng Congress, no? Kami ay nakipag-usap kay Secretary Dar ng Department of Agriculture. At during the pakipag-usap namin sa kanya, sinubmit namin sa kanya yung roadmap of the rabbit industry, na ipaliwanag namin sa kanya na nagsisimula na ito. No? At naging topic sa isang ambush interview kay Secretary na binanggit niya na ito yung alternatibo, no? Doon sa problema natin sa baboy. No? After that proclamation ni Secretary, talaga namang pumutok na yung pag-aalaga ng rabbit dahil kami nga mismo rito sa association, halos lahat ng channel, pinuntahan kami at hiningan kami ng paliwanag kung nasaan na ba yung industriya ng rabbit, no, ng pagkukuneho. Alam naman natin na dito sa Bulacan, talagang malaki yung epekto ng African swine, no, yung sa baboy. Halos naubos lahat ng population ng baboy dito. At yung mga tao rito, lahat ng mga karamihan ng malalaking babuyan, kinukonvert ngayon to rabbit farm. No? Binibili namin sa kanila ng 150 pesos per kilo live weight. Kung 2 kilos yan, ang cost namin as consolidator, 300 pesos. Meron tayong yung supply value chain, na sa supply value chain, meron tayong slaughtering, meron tayong packaging, meron tayong storage, meron tayong marketing. Itong apat na to, it will cost us around 100 pesos. So, pag in-add mo yung 100 pesos to 300 pesos, ang cost na namin is 400 pesos. Mapagbibilan namin ng 2 kilos live weight, no? I-slaughter namin yan, makakakuha kami ng mga 1.1 kasi ang recovery niya is 55%. 1.1 at 450, ang pagbebentahan namin, 495. So, 95 yung kikitain namin. But, yung farmers naman, binibigyan namin ng computation niya na pagka nakapagbenta sila ng 300 pesos live weight, 2 kilos, kaya nilang kumita ng the same amount, mga 90 to 95 pesos. But, kung mawawala na yung consolidator, yung farmers mismo ang magpa-process and everything, so mawawala yung 100 pesos eh. Possible na maging 350. At 350, it will be competitive with other meat. No? Sa rabbit sa ngayon, dito sa Pilipinas, wala tayong mga viruses na talagang dapat nagbabaksin. No? Wala tayong masyadong problema on disease. No? Unlike other livestock na meron tayong avian flu, meron tayong African swine, no? At iba pang mga sakit ng ibang livestock. No? Since alam namin talaga na yung rabbit is healthy, no?
And according to the US Department of Agriculture, this is the healthiest meat available to us, no? Human being. Sabi namin, ito yung kailangan ng ating mga magsasaka para hindi naman nanghihina yung ating mga magsasaka na nagpuproduce ng palay. Kasi hindi naman mabubuhay itong mga magsasaka ng bigas lang o kanin lang ang kinakain. Dapat may masarap na ulam at hindi lang masarap, kundi masustansya, no? At the same time, mabigyan natin ng pangkabuhayan, no? Nakipag-meeting kami with one councilor, no, of Quezon City. Gusto nilang i-adapt to. Dahil nakita nila after the African swine fever, lumabas yung mga nag-aalaga ng baboy sa Quezon City na napakarami pala, no? Napakaraming namatay na baboy at dapat mapalitan nila ng ibang hanap buhay. Sa ngayon kasi hindi pa sila pwede magbaboy eh. Ito yung nakikita lang pwedeng ipasok kasi nga under urban farming, makukumpleto mo yung cycle niyan eh. Pagka yung may rabbit ka, ang trimmings mo ng gulay mong tinatanim, pinakakaya mo sa rabbit, yung dumi naman ng rabbit, kinukuha mo at ilalagay mong fertilizer dun sa mga vegetables, no? So yun yung cycle, no? Na wala siyang magiging waste, no? Wala siyang magiging tapon, no? At kayang kumita talaga yung magsasaka sa small na lugar, hindi kailangang malaking lugar. Doon sa Rabbit Congress, no, nung pinag-uusapan namin to, ang sabi namin, kung we could get 150 participants, masaya na kami. But nakita natin doon sa Congress is more than 200. Full pack yung auditorium ng Bulacan Agricultural State College, no? Maganda yung naging epekto nito dahil hindi namin in-expect na gano'n yung magiging response ng tao, no? At hindi naman natapos dun sa Congress. After the Congress, kahit na meron tayong quarantine, talagang namang umiikot ang mga tao at naghahanap sila ng mga pwedeng mapagkunan ng panimulang alagaing rabbit, no? Kaya sabi ko nga, the Congress served its purpose na talagang pakita na ito na yung industriya ng pagkukuneho. Actually po, marami po akong natutunan sa rabbit. Aside from, kasi nung pumasok kami sa rabbit industry, ang una po talagang naging target po naming mag-asawa is actually in the food side. Kasi mahilig kami magluto. So parang, lalo na po after po, few days after po, meron pong competition ng pagluluto ng rabbit. So with that po, marami po talaga palang ways na lutuin ng rabbit na hindi mo talaga mapapansin na rabbit pala yung kinakain mo. No difference po from other meat. Ang difference lang niya, mas healthy siya, in a good way po. Mahalaga po kasi po parang na-upgrade ka. Kahit papaano po kasi kahit po dun sa 3 taon po na pagre-race mo, hindi lang po pwede na base lang sa experience mo, yung magiging background mo sa pagre-raise ng awareness kung paano po mag-alaga ng rabbit. Kailangan pa rin po kasing mai-consider para po later, makapag-upgrade din po kayo in a good way. Thank you po, Sir Art, for not giving up po sa rabbit kasi siya po talaga yung nag-start from the very beginning. Kasi ang laki na rin po ng inabot ng success po ng rabbit industry dahil po sa inyo at hindi pag-give up po. Pag-continue ng advocacy na mag-raise awareness, magturo at mag-encourage po sa mga tao na ng importance po ng rabbit. Subukan niyo po yung Probit, hindi po kayo magsisisi. Kung nais po ninyong magbenta o sumubok sa pagnenegosyong pagbababoyan gamit ang FeedPro Hog Feeds, maaari niyo po kaming kontakin o tawagan sa mga numerong nakikita sa inyong TV screen. Para sa matagumpay na negosyong pagbababoyan, gumamit ka ng FeedPro.